Isa pang krimen ang lumaban. Kasalanan bang mahalin ang bayan? Masama bang bumuhay sa pang-aabuso ng lupang sinilangan? Preparen, carguen, apunten, fuego. Aray! Mahal! Manganganak na yata ako! Mahal! Mahal! Theodora, Manganganak na ako! mahal ko. Ah, aray! Pasiano! Pasiano! Theodora. Pasiano! Tawagin mo na ang kumadrona. Manganganak na aking ina. Aray! Kumadrona. Aray! Miga ka na, miga ka mukha. Ah, Dahan-dahan. sige. Ere! Ere! Ah! Ah! Nakikita ko na ang bata. Sige, ere pa! Ah! Ere! Ah! Malaki ang ulo ng inyong anak. Kasabay ng aking patiya ay ang pagdaing ng aking ina. Sa hirap na kanyang sinapit sa pagluwal sa akin, ay ganun rin ang kagalakan ng aking ama nung ako ay kanya nagkarga. Sino mag-aakala na sa aking pagsilang, tinailatag na rin pala ang magiging kapalaran ng ating bansa. Sige, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling! Napakatalino mo talagang bata. Walang kaduda-duda. Sa murang edad ko pa lamang ay nakitaan ako ng aking talino at malaking potensyal ng aking ina. Siya ang nasilbi kong guro sa pagbabasa, pagsusulat, at iba pa. Siya ay ang pangunahing individual na nagmulat sa akin sa makaalaman na dapat kong matutunan sa ating mundo. Anak, alam mo na ba ang kwento ng batang gamo-gamo? Hindi pa ho. Subalit, nais ko pong malaman. Sige, ito'y aking ikikwento. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara upang hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang batang gamo-gamo. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ane ay nahagip siya ng apoy at namatay.
Kung nakinig sa ang anak na gamo-gamo sa kanyang ina, ay hindi sana siya napahamak. Kaya pete, huwag kang tumulad kay batang gamo-gamo. Dapat makinig ka sa akin na iyong ina para hindi ka mapahamak. Ngunit ina, ako po ay batang matapang. Kung nais ko po bang malaman ang mga bagay-bagay, ay kailangan ko po bang mamatay katulad ng batang kami? Hindi na. Pagkalipas ng ilang taon, napag-isip-isip ng aking ama na ipasok na ako sa paaralan at ipadala sa Binyan, Laguna. Upang sa kanon ay doon na muna ako manirahan at mamalagi upang ako ay makapag-aral. Salamat, mahal ko. Napag-isip-isipan ko na kailangan ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal, batid mong sakitin ang ating anak. Patid ko nasakitin natin anak. Ngunit patid ko rin na masasanay at lalo bang nalakas ang iyong katawan sa pag-aaral. Pasyano, ano po itay? Tawagin mo na iyong kapatid na si Pepe. Doon mo na sa malagi at mag-aaral sa Binyan. Sige ho itay. Sa aking pag-alis ay hindi noon nawawaglit sa aking isipan ang aking nakababatang kapatid na si Concepcion. Napalapit kaming dalawa sa isa't isa. Sa lahat ng aking kapatid na babae, siya ang aking pinakamamahal. Ngunit sa kasamaang palad, si Concha ay pamanaw sa murang edad. Sa edad niyang 3 taong gulang, siya ay binawi na sa amin ng Panginoon sa na kanyang sakit. Labis akong nalulungkot sa kanyang pagkamatay. At iyon ang unang beses na ako'y lumuha dulot ng lungkot at labis na pagmamahal. Kabayan mo sana ako, Concha, sa pagtungo ko sa Binyan. Hanggang sa muli, aking kapatid. Sa aking pagtungo sa panibagong mundo, ay aking nasilayan ang pagmamalabis, pang-aabuso at paglalapastangan ng mga Kastila. Labis na nakakabahala na maging ang mga praile na inosente at walang kasalanan ay kanilang pinadadakip at pinapapatay. Sina Padre Mariano Gomez na pinaglaban ang mga karapatan ng paring Pilipino. Si Padre Jacinto Zamora na nakikisama sa pangungumba niya laban sa pang-abuso ng mga Kastilang praile. At si Padre Jose Burgos na nagtaguyod ng reforma Ignasiastiko Pabor sa pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubong klergo. Ang 3 paring martir na pinaratangan at pinatay. Namatay sila sa kasalanang hindi nila ginawa. Dito na nagsisimula ang paghimagsik ng aking pluma laban sa mga katibalian sa gobyerno ng mga Kastila. Dito namulat ako sa pagkikibaka. Walang sino man ang karapat-dapat ang pagdaanan nito. Pagkatapos ng pag-aaral ko sa Binyan, ay sumambulat sa akin ang balita na hinuli at ikinulong ang aking ina. Ito ay dahil sa paratang ng kanyang hipag. Nakasabat daw sila sa kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtatangkang siya daw ay lasunin. Simula noon, nawala na akong ng tiwala sa pakikipagkaibigan.
Pepe, hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong Mercado Ayoko kuya, at bakit naman? sapagkat ito ay mapanganib. Hindi ko maintindihan anong panganib naman ang naghihintay sa akin kung merkado ang gagamitin kong pangalan. Pepe, naghiganti na ang mga lapastangang Kastila sapagkat ang sabi nila, tayo raw ay malapit kay Padre Burgos. Kung ganun, anong pangalan na lamang ang aking gagamitin? Pepe, Rizal lang iyong gagamitin. Simula ngayon, ikaw na si Jose Rizal. Magandang hapon. Kayo po ba ang tagapagpamahala sa institusyon na ito? Oo, ako nga at ano ang iyong kailangan? Nandito ang aking kaibigan si Pasiano at ang kanyang kapatid na si Jose. Naisa na namin na siya ay makapasok sa institusyon na ito. Ngunit sa kasamaang palad, di na namin siya maaari kirapin. Sa kadahilan na siya ay lumampas na sa araw ng rehistrasyon sa universidad na ito. Kalawa, yun ba ang kanyang hawangis ay patpatid sa kanyang Pamanhin, ngunit nakatitig ako na ang batang ito ay magaling, matalino at makakapagbigay ng dangal sa institusyon na ito. Kaya sana naway matanggap niya siya. Oo siya, sige. Pero ngunit bigyan mo ko ng katarungan, lalo na ikaw. Maraming salamat. Hindi naging manali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapan na makamit ang sobre ekseliyente kung matataas na marka sa aking mga adhikatura. Ito ay dahil sa aking kagustuhang makabawi at natuwa sa akin ang mga taong nagbigay daan sa aking pag-aaral dito sa Ateneo. Bukod pa rito, ay nais kong matuwa ang aking inang nasa piitan ng mga panahong iyon. Sa aking pag-aaral ay hindi ko inakalang hindi lang mga matataas na mga marka ang aking masusungkit. Dahil dito ay akin ding nakatagpo ang isang mainhin at nakakaakit-akit na dalaga. Siya ay si Leonor Rivera. Ang kanyang mga mata ay siningning na mga tala sa langit. At ang kanyang mga ngiti ay singkinang ng sinag ng araw sa umaga. At doon na nga nagsimula ang aming pag-iibigan. Alam mo ba, Leonor, hinihiling ko sa pathalang na hindi tayo mawalay sa sukses. Sapagkat hindi ko kaya pigilan na aking pagmamahal para sa'yo. Paano ngayon, Rizal? Pag nalaman nila ang ating relasyon, anong gagawin natin? Bahala na. Basta ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Ngunit, hindi pala lahat ng mga kwentong pag-ibig na mayroong magandang mga katapusan. Pepe, ito ang huli nating kasunduan. Pumunta ka ng Europa at mag-aaral ka ng medisina. Ano? Kuya? Ako? Pupunta ng Europa? Bakit? Bakit hindi na lang kayo? Bakit tinabang ka doon, Pepe? Hindi kuya. Paano yung pag-ibig ko? Paano si Leonora? Sarili mo lang ba ang iyong iniisip? Paano ang ating bayan? Pumunta ka ng Europa at mag-aaral ka ng medisina. Hindi kuya. Sa tingin mo ba, papayag ng inay at itay? Ako nang bahala sa kanila. Pumunta ka ng Europa at malalaman lang nila kapag nasa Espanya ka na.
Habang ako ay nasa Europa, naging parte ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin nausulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na pinagbabawal ang libro sa Las Filipinas. Diyan pa man, ay marami kopya na ang naipanimbag at naipasok sa ating bansa. At sa muli kong pagbabalik sa aking lupang sinilangan, itinapos ko nang maisulat ang El Filibusterismo. Mga kasama, punitin natin ang sedula. Unitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sa aking pagbabalik sa Pilipinas ay aking naitatag ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa mga karahasan at kawalan ng katarungan sa ilalim ng pangangalaga ng mga Kastila. Kasunod nito ay ang pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal ng mga Pilipino sa ating bansa. Sa aking pamamalagi sa dapitan ay may iba't iba akong naisulong na plataporma sa paggagamot at pagtuturo. Sa panahon ting ito ay akin ring nakilala ang isang binibini na may natataging kagandahan. Good day, Doc. Good day. I hear that you're a great doctor. Can you help my stepfather in his eye condition? Yes, I am a doctor, and I can definitely check if father's eye condition. Josephine Bracken. Iyan ang kanyang pangalan. Tumungo siya sa akin upang kumonsulta ukol sa kondisyon sa mata ng kanyang ama. Laking kulat ko na lamang na ang puso namin ay tila ba naging isa, sapagkat kaming dalawa ay nahulog na at unti-unting umiibig sa isa't isa. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialunda ay napatunayang nagkasala sa kasong rebelyon at pakikisampot sa pag-aalsa. Ikaw ay hatulan ng sentensyang kamatayan sa 3 ng Disyembre, 1876 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong nagaganapin sa 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Anak, ano nangyayari? Bakit nagkaganito ang iyong tadhana? Hindi ko kaya mawala ka. Hindi kaya ng iyong ina. Inay, patawad. Ngunit ito ay isang sakripisyo para sa bayan at para na rin po sa inyo. Hindi ko na po kayang tiisin ang pagmamalupit ng mga Kastila sa ating bayan at sa kapwa ko Pilipino. Patawad din ay sapagkat kagaya ng batang gamagamo, kailangan kong tumungo sa apoy para sa bayan. Rizal, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Binibining si Pin Bracken? Opo, pa. Ikaw naman Binibining si Pin Bracken. Tinatanggap mo pa si Ginoong si Rizal? Yes, Father. Preparen! Cargue! Apunten! Fuego! Consumatum est.
sa aming pagkilila. Kami na nanaginip ng gising ng bawat liga. Dinadala dagdag bigat ang daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Magising siya, sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsibisa. Amin tuluyan na wala ng visa. At sinaulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari ang pagkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig niyo pa ba ako, pangako na ba ako dahil sa korona sa ulo niyo?